Halos isang linggo nang hindi nag-usap sina Robel at Carter pagkatapos noon. Sa katunayan, noong Martes lang sila nagkita, nang mag-drop ng package si Carter kay Robel, tungkol sa kasal syempre. Ang package ay napuno hanggang sa labi ng mga sample ng tela, mga magazine ng damit pangkasal, isang magarbong cake company flyer, mga larawan ng mga potensyal na lokasyon, at isang notebook. Bagamat hindi niya ginusto ang kasal na ito, sumang-ayon siya sa kanyang puso at mapapahamak kung may ibang magplano sa kanyang kasal. Bilang isang bata, makikita ni Robel ang kanyang sarili na nagpaplano ng mga pekeng kasal kasama ang kanyang mga stuffed animals, pipilitin pa niya ang kanyang mga magulang na umupo sa mga manunood na puno ng stuffed animals. Siya ay nagkaroon ng labis na pagkahumaling sa ideya ng pagpapakasal sa mahal niya. Sa kabuuan ng kanyang karera sa gitna at mataas na paaralan, ang kanyang mga magulang ay sasagutin siya ng bibig at pagkatapos ay tungkol sa kung paano siya magsisimula ng kanyang sariling negosyo sa pagpaplano ng kasal. Ang ginawa lang nila ay suportahan siya. Hanggang sa syempre, pumanaw na ang kanyang ina. Nagplano si Robel na pumunta sa community college na malapit sa kanya, nag-aaral ng entrepreneurship at finance para matupad ang kanyang pangarap. Bagaman, hindi ito nangyari. Flashback. Ito ay kalagitnaan ng Enero ng gabi ng kanyang senior year, at si Robel ay kakauwi lamang mula sa isang mahabang araw ng trabaho at school. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang kwarto, naligo, at bumalik sa pangunahing palapag sa kanyang pijama. Alam na alam niya ang pagkalulong ng kanyang ama, at itinago niya ang kalahati ng kanyang sweldo para sa kanyang sarili sa kanyang closet, malayo sa kanyang ama. Binalak niyang gamitin ang pera para sa kanyang tuition, at mahigit isang taon na siyang nag-iipon. Bakit hindi siya nagbukas ng bank account? Well, tiyak na malalaman ng kanyang ama, at bilang isang legal na guardian, hindi mahirap para sa kanya na kunin ang pera para sa kanyang sarili. Hindi nakipagsapalaran si Robel. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang nakasanayan, nakahiga ang kanyang ama sa sopa, puting pulbos sa coffee table at ang kanyang kamiseta. Though, something that day was, iba. Sa pamamagitan ng mga bag ng chips at kalat sa silid, nakita niya ang kanyang box. Ang kanyang mahalagang box, na naglalaman ng kanyang pinaghirapang pera. Nagkalat ang ilang perang papel, ngunit habang papalapit siya, wala itong laman. Doon napunta ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Doon napupunta ang pangarap niya. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang ama. Sinampal niya ito para magising siya, at sinumpa siya ng husto sa harap ng kamao ng kanyang ama na konektado sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng gabing iyon, binitawan niya ang pangarap na iyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa kainan, sa pagkakataong ito ay mas hindi masigasig. Wala siyang trabaho, hindi na siya mangangahas na mag-ipon muli ng kanyang pera. Pagtatapos ng flashback, bagamat kinasusuklaman niya ang ideya na pakasalan si Carter, nagpasya siyang magsikap sa kanyang kasal. Ito ang araw na hindi na siya babalik. At saka, ilang dekada na siyang nagpaplano. Inilabas niya ang mga materyales, papasok sa trabaho. Ang venue ang unang napagdesisyonan. Ang mga pagpipilian ng isang simbahan, gawaan ng alak, o karagatan ay inilatag sa kanyang harapan. Bagamat mahilig si Robel sa tubig, hindi siya kailanman nasasabik sa buhangin na kasunod nito. Ang pagpipiliang iyon ay na-cross off ng medyo mabilis. With all her planning dreams of her wedding as a child, walang dudang sariwa sa isip niya ang isang church wedding. Kaya, ito ay isang malinaw na pagpipilian. Ang tanging venue na pinagplanuhan ay ang after party. Ang mga pagpipilian ay hindi isang labis, ang dalawa lamang ay isang maluho na hotel o isang mahal, inuupahang club. Pinili ni Robel ang hotel. Ang tela ang pangalawa na ginawa. Ginamit niya ang notepad upang mag-sketch ng disenyo ng pag-aayos ng mesa, at maingat na pumili ng pattern para sa bawat talahanayan. Isang cascading rose-colored stitching para sa mga mesa ng pagkain at inumin, isang mas maroonish na disenyo para sa wine table. Mas pipiliin niyang mag-stagger ng puting lily pattern at isang light golden gradient na tahi sa bawat iba pang sitting table. Matapos tingnan ng mga magazine ng kasal ng hindi bababa sa 2 beses bawat isa, nagpasya si Robel sa kanyang paboritong isa sa kanilang lahat. Ang top ng dress ay isang magandang, creamy lace, habang ang ibaba ay nag-cascade sa isang creamy na silk. Ito ay napakarilag. Ang iba pang mga desisyon na gagawin ay napagpasyahan ng medyo mabilis. Breaded and seasoned chicken at rice para sa main meal, isang assortment ng mga alak at soda para sa mga inumin. Sa kabuuan, ang kasal na ito ay hindi magiging mura. Though, walang nakalistang presyo, kaya hindi naman niya kasalanan. Ang buong proseso ng pagpaplano ay malamang na tumagal ng kalahati ng araw, at napalampas niya ang hapunan sa paggawa nito. Huminto si Owen ng ilang beses upang kunin ang isang bagay o iba pa, ngunit karamihan sa kanyang araw ay binubuo ng pagtatag sa paligid ng bahay kasama ang kanyang ama. Ibinaba ni Robel ang kahon ng mga plano sa pintuan ng opisina ni Carter, bago bumaba para kumuha ng pagkain. Isang plato ng hapunan ang naiwan sa counter para sa kanya. Natagpuan niya itong kakaiba.
Wala pang naiwang plato para sa kanya noon nang hindi siya kumain ng hapunan dito. Karaniwang pinipilit si Robel na gumawa ng grilled cheese kung siya ay nagugutom. Parang hindi naniniwala si Carter sa leftovers. Pinainit niya ang pagkain sa microwave, maingat na dinala ito sa bakanteng dining room kung saan siya nasiyahan sa kanyang pagkain. Kumain siya ng medium rare steak with a loaded baked potatoes of goodness at a side of corn on the cob. Well, at least kumakain siya ng maayos dito. Sa bahay, ang mga hapunan para sa kanya at kay Owen ay binubuo ng take-out at mga hapunan sa TV. Habang kinakain ang pagkain sa kanyang harapan, tila nalilito siya sa pag-iisip. What would become of her when all is said and done? Magiging isang bagsakan na lang ba siya? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap sa wakas? Makukulong ba siya sa mapahamak na bahay na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Nanginginig si Robel sa mga negatibong tanong na pumapasok sa isip niya. Papakasalan niya si Carter, at sabay siyang uunlad sa kanyang mga pangarap. Kahit gaano pa siya kabigat. Flashback. Sa pagsisimula ng bagong araw ng pasukan, si Carter ay tila walang ibang gusto kundi ang umuwi. Ang kanyang homeroom, first period science teacher, ay isang ganap na beach. O kaya akala niya. Siya lang siguro sa buong school ang nakakaramdam ng ganon. Si Mrs. Perez ay hinahangaan ng buong populasyon ng estudyante. Baka iyon ang problema niya sa kanya. Siya ay nagustuhan, at masyadong mabait. Palagi siyang nag-aalok sa kanya pagkatapos ng pagtuturo sa school, na sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan niya. Makikipag-ugnay siya sa kanya pagkatapos ng school tungkol sa kung gaano kalaki ang potensyal niya, kung gagawin niya ang kanyang trabaho. Nagtagumpay si Carter sa bawat pagsubok na ibinigay sa kanya, ngunit ang kanyang grado ay nanatiling alinman sa COD. Wala siyang oras pagkatapos ng school upang gawin ang kanyang homework o mga projects. Araw-araw, pagkatapos ng klase, kinakaladkad siya ng kanyang ama sa weight room para magsanay ng maraming oras at oras. Kung minsan, kung hindi kasiya-siya ang kanyang trabaho, tanggihan siya ng kanyang ama na magpahinga para sa hapunan. At saka, ang isang stupid na worksheet sa bagay na alam na niya ay nasasayang lang sa trabaho. Dapat siyang maging isang mafia king, hindi isang scientist. Ang tanging dahilan kung bakit siya nag-enroll doon ay para mabuhay ang kanyang ama na alam niyang hindi siya nagpalaki ng tanga. Ngayon, matalino si Carter, matalino talaga. Mabilis niyang kinuha ang mga paksang itinuro sa kanya at nagtagumpay sa mga pagsusulit na ibinigay sa kanya. Talagang halos hindi siya nakakuha ng B o mas mababa sa kanyang mga pagsusulit. Tulad ng dati, ang homework ang nagpabagsak sa kanya. Sa pag-aaral niya, ang homework ay binubuo ng halos 20% ng kanyang kabuuang marka. Sa anong kakilakilabot na dahilan? Hindi talaga namin alam. Sa loob-loob niya, kahit hindi niya ipinakita, mahal ni Carter ang school. Gustong-gusto niyang malayo sa kanyang ama at makatarungang buhay sa pangkalahatan. Gustong-gusto niyang matuto tungkol sa mga bagay maliban sa kung paano gumawa ng mga deal sa negosyo, o kung paano maging matalino kapag nanlilinlang ng mga kliyente. Sa school maaari niyang pangarapin na maging kung ano talaga ang gusto niya. Isang English teacher. Kakaibang panaginip para sa isang tagapagmana ng mafia. Aba syempre, walang ibang mafia sa mundo na gustong maging isang English teacher, well na may isip niya noon. Noon pa man ay napaka-interesado ni Carter na ituro kung ano ang mahal na mahal niya. Upang basahin, hindi siya nabigyan ng pagkakataong gawin ito sa bahay, ngunit gumugugol siya ng maraming oras pagkatapos ng klase sa library, nagbabasa lamang. Siyempre sa kanyang ama, isisisi niya ito sa pagkakakulong. Kakaupo lang ni Carter sa kanyang klase sa World History, handa nang simulan ang kanyang araw ng pag-aaral. May essay due ang klase sa araw na iyon, na siyempre hindi ginawa ni Carter, hindi rin siya kinakabahan. Matyagang umupo siya sa kanyang mesa, nakatingin sa board. Kinasusuklaman niya kung gaano katagal nagsimulang magturo ang guro. Ito ay medyo nakakainis. Habang papunta ang guro sa board, isang hindi pamilyar na mukha ang bumungad sa pinto. He had fawn, slicked back hairdo at wore all leather with it. Ano siya? Isang greaser. Napaungol si Carter nang maantala ang klase muli. Hindi naman kasi siya nagkaroon ng mga kaibigan na makakausap habang naghihintay. Wala man lang siyang kaibigan. Ipinagbabawal ito ng kanyang ama, ayaw niyang may nakikialam kay Carter at sa buhay niya. Bukod dito, itinuro nito sa kanya ang mahalagang aral, huwag magtiwala sa sinuman. Class, this is Julian Devor, he's our new transfer from Italy. Ang guro ay nagsasalita na may kaunting labis na excitement. Tumingin siya kay Julian, nagsimulang magsalita ng napakabagal. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Tanong niya, hila-hila ang mga salita. Ang bagong bata ay mukhang galit higit sa lahat. He scoffed, naka-cross arms. What am I? A fucking idiot. Kung ginawa mo ang trabaho mo at tiningnan mo ang file ko, makikita mo ang perfected English note ko. Pero hindi, tamad kang damas.
Nagmumura siya sa guro, tinutulak siya. Pupunta siya sa bakanteng upuan sa tabi ni Carter, pabagsak na umupo doon. Natahimik ang klase pagkatapos, ang ilang mga estudyante ay mukhang sobrang takot na takot, at ang ilan ay nagpipigil sa kanilang pagtawa. Carter, mukha siyang galit na galit. Itinulak ng baguhan na ito ang aralin pabalik ng higit pa. Ang gusto lang niyang gawin ay matuto. Pinagmasdan niya ang pagdial ng guro sa numero ng opisina sa telepono, ngunit ibinaling niya ang tingin kay Julian. Bastos ka, sumpain siya ni Carter sa pananahimik na tono. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganito? Sumirit si Julian, nagpapahinga sa kanyang upuan. Higit pa sa alam mo. Carter scoffs, just shut the fuck up para masimulan na natin ang lesson, got it? Yeah, panunuya ni Julian, napaupo sa upuan. So, nerd ka ba o ano? Napakurap-kurap si Carter, umiling-iling dahil sa disappointment. Nerd, you have to have better insults than that. That was just lame. Pumikit siya. Ay, huwag mo akong sisihin ng gusto, wika ni Julian, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Ang Ingles ay hindi ang aking unang wika, hindi ako pamilyar sa lahat ng mga slurs. Anyway, I am not a nerd. I just value education, that's all, walang pakialam na wika ni Carter. Kahit anong sabihin mo, wika ni Julian habang iniikot ang mga mata. Alam mo, para sa isang nerd hindi ka talaga kamukha. Bahagya siyang nagkibit balikat. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong pananamit, buhok, at mukha ay nagmumukha ka lang isang edgy rich boy. Tumawa ng malakas si Julian. Tinitigan lang ni Carter si Julian ng ilang saglit bago magpadala ng isang dismissive wave, kasama ang magiliw na mga salita ng fuck you. Ang natitirang bahagi ng klase ay ginugol ng hindi nagsasalita sa isa't isa. Nakatuon si Carter sa aralin, at si Julian ay nakatuon sa anumang bagay maliban doon. Pagkatapos ng interaksyon na iyon, nag-usap lang sila Carter at Julian para kulitan ang isa't isa. Hindi sila nag-effort na maging magkaibigan, at sa karamihan ng oras ay iniisip nila ang sarili nilang negosyo. Nagkaroon sila ng dalawa pang klase ng magkasama, kung saan nakaupo sila sa magkabilang dulo ng silid-aralan. Ngunit, sa kanilang world history isang araw, may nag-click para sa kanila. Nagsimula silang mag-usap ng nakakagulat. At kung paano, isang salita, translation. Inihahanda ni Carter ang kanyang notebook at iba pa para sa kanyang mga notes, nang pumasok si Julian, na sinundan ng vice principal. Miss Perez, magsasalita ang administrator, sinusubukang kunin ang kanyang atensyon mula sa pagtuturo. Ang aming guro ay tumingala mula sa board, naghihintay ng kanyang mensahe. Sa halip, sinenyasan siya nito sa labas ng silid-aralan, at binigyan si Julian ng hindi gaanong magandang itulak papasok sa silid. Bakas sa mukha niya ang halatang galit at pagkadismaya. Umalangaw-ngaw sa konkretong dingding ang tunog ng kanyang pagtapak sa kanyang upuan sa pamamagitan ng kakaibang tahimik na silid-aralan. Ang mga estudyante, kasama si Carter, ay pinanood ang ideal habang siya ay nakadapa sa kanyang mesa. Stupide kagna, nunho nemmeno fato nent kazo. Siya ay nagsasalita sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang ulo ay lumubog patungo sa kanyang kandungan. Stupid bitch. Wala man lang akong ginawa. Una stronza. Tutti la mettono su un pedestolo, quando ha intenzionalmente dei bambini come noi nei guai. Pero pumasok si Carter na may mababang tono. Yes, she is a fucking bitch. Everyone put her on the pedestal when really purposely gets kids like us in trouble. Mukhang nalilito si Julian, at halatang nagulat siya na naintindihan niya ang sinabi niya. Nagsasalita ka, Italian? Oo, tumango si Carter bilang pagsang-ayon, as well as Spanish, French, and I'm working on Chinese. Ha, tunog ni Julian. So tinuruan mo na ang sarili mo? Tanong niya, medyo napaupo. Kumuha ang daddy ko ng ilang tao noong bata pa ako para turuan ako. Simpleng sagot ni Carter. Sinabi niya na ang pag-alam sa ibang mga wika ay isang magandang modelo ng negosyo. Negosyo? Tanong ni Julian na nakakunot ang noo. Hindi ko alam na nagmamay-ari ka. Well, ayoko, pero ang daddy ko. Tumango ang ulo ni Carter, na sinundan ng kibot balikat. Tunog ni Julian. Anong ginagawa niya? Siya ay lumipat sa isang mas komportableng posisyon sa kanyang upuan, na nagpapahinga ang kanyang mga siko sa ibabaw ng desk mismo. Insurance. Halos robot na magsalita si Carter. Ang kanyang ama ay nag-drill na ang sagot sa kanyang ulo sa murang edad, hindi nais na siya ay pumutok sa kanilang buong cover. Si Julian ay tumango sa kanyang ulo dahil doon, naghihintay sa isang sandali. Sa tingin mo bibigyan niya ako ng trabaho? Tanong niya. Ang aking ama ay isang tamad na asno at hindi makakakuha ng isa sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Carter, hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Maaari kong itanong, bagamat hindi ito isang normal na insurance agency. Maraming gabing dapat abangan. Bahagyang nagkibit balikat si Julian. I don't care, walang hindi ko kakayanin.
Back in Venice, I worked all over the night, and barely even went to school. Babalikan kita bukas tungkol dito. Napabuntong hininga si Carter. Masama ang pakiramdam niya tungkol sa posibleng paghila sa kanya sa buhay ng mafia, ngunit kailangan nila ng mas maraming lalaki. Marami sa kanila ang namatay habang kinukuha ang kargamento ng baril noong isang buwan. To be honest, medyo hindi maganda ang itsura ni Julian. Mukha namang hindi siya natatakot sa away, which is exactly what they need. Present time. Sa kabilang banda, si Robel. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas mula noong inilatag ko ang mga plano sa kasal, at nagsama-sama kaming lahat. Siyempre, walang nakikitang dahilan si Owen na hindi, at palagi niyang pinapanatili ang pag-uusap na puno ng buhay at kasiyahan. Bagamat hindi kami nag-uusap ni Carter, maliban na lang kung ito ay isang bagay na mahalaga, hindi namin masasabing pareho kaming napupuot sa hapunan. Ang mga random na bulalas ni Owen sa mga bagay sa kanyang mga paboritong movies, palabas sa TV, o mga laruan ay tila palaging nagpapatawa sa akin, at ganoon din para kay Carter. Sa linggong ito, walang hapunan kung saan umalis ang sinuman sa amin na may discomfort o nakasimangot. Marahil ay nasasanay na kaming lahat sa presensya ng isa't isa. Wala talagang nakakatakot dito. Ibig kong sabihin, gusto kong makauwi sa Florida, at gusto kong makaalis, ngunit ito ay maaaring maging mas malala pa. Ang mahalaga ay kasama ko ang aking anak, at nasa mabuting kalusugan kami. Kahit na hindi ko kayang panindigan si Carter at ang kanyang mga kasuklam-suklam na paraan, hindi niya itinutulak si Owen sa gilid para sa kanyang trabaho. Siya ay naglalaan ng oras upang makilala siya at bigyan siya ng oras ng pagiging ama na nawawala sa kanya. Sasabihin ko, medyo naiinggit ako sa kanilang dalawa. Of course, I get my fair share of time with Owen, but our bond is nothing like his with his father. Sa akin, natututo siya ng mga bagay, habang kasama ang kanyang ama, naglalaro siya at nagiging wild. Sa kasal namin ngayong Sabado, maraming bagay ang tumatakbo sa mansyon. Ang mga tao ay nagdadala at naglalabas ng mga bagay, lahat ay mabilis. Ito ay higit pa sa isang siklab ng galit kaysa sa anumang bagay. Ang mga mananahi ay nasa loob at labas, nagtatrabaho na parang baliw, ang kanilang mga karayom ay lumilipad kung saan-saan. Pumasok na sila para magkasya kay Owen, Carter at sa mga damit ko. Iyon ay marahil ang aking hindi bababa sa paboritong bahagi ng proseso. Ang nakatayo sa isang tipos para sa 45 minuto ng diretsyo ay hindi perpekto. Habang tinutusok kami ng mga karayom, ang mga tauhan ni Carter ay nasa simbahan, kasama ang hotel, na isinasakatuparan ang aking mga plano. Kadalasan, ang karamihan sa prosesong ito ay bumaba sa araw bago ang seremonya, ngunit medyo o isang perfectionist si Carter. Sinabi niya na gusto niya ng ilang araw na baguhin at suriin ang lahat, na wala akong pagtutol. To point out the obvious, si Owen ay napili upang maging aming little ring bearer. Kapag nagkaroon ako ng oras sa kanya, tinuturuan ko siya kung paano dalhin ito nang hindi nahuhulog ang mga singsing, kung saan siya ay gumawa ng mahusay na pagunlad. Ang mga bagay ay maayos sa pagpaplano. Nakakagulat, doon. Hindi naman siguro mapupunta sa sheet ang lahat ng ito, baka may chance talaga kami sa happiness sa Sabado. Sana lang walang mangyari. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.